So basically kaya ko ito ginagawa kasi umuulan. Hindi ako makalabas, hindi ako makapagplano ng gagawin. So, ayun, trap tayo dito and let's try. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Meron tayo kailangan gawin. Ano yun? Napakababaw ng dahilan ng pagpunta ko na SM Bacoor, pero magkikita kasi kami ng kapatid ko. Hello worm. What's up? Nangyari? Wala naman. Asan? Tignan mo, Di yan sa'yo. Ang lakas ng ulan. Oo nga eh. Ito talaga yung pinunta namin dito guys. Sige. Kukuha ng Puro starter. ilan? Ha? Isa lang. Meron pa yan. Tsaka ang mura niya. Meron pa yan. Ha? Saan? Oh. Ito yung gamit ng Card payment. Oo. Okay. Nalin. dark chocolate. Grabe oh. Ganda eh. May dog. Ito talaga yun guys. Matagal na naka-imbak sa kanya oh. Cue the intro. Ay, ito nabuo mo na. Ay, ang bigat. Ang bigat. Ay, mahilig talaga kasi ako sa laruan guys. Isa sa mga kinahihiligan ko to. Nga lang, ang dilim. And he infected me with it. Guys, ito malapit dyan. May pinata sa kanya si Owel. Ito. Maki's B-Day. Tapos meron pa. Ano yan? Kay mama. Mama's ano naman to? Mama's B-Day? Yeah. Hindi, ito muna yung mga baby footage muna. Hindi ko kasi sure. Ito, Maki's 4th B-Day. Pero yun na nga guys. Ito na nga. Ay. Sobrang forma ng Charizard, man. Ganda. Alam mo maganda? Oh, shit, man. Bakit? Ha? Hindi. Akala Bakit ko ka tumayo? Akala ko maglalaban eh. Yun nga, maglalabang nga pa ganyan. Dati, yung ginagawa namin, yung maliit lang na laruan. Pero pag ganito... Nandun pa nga sa bahay, naka-display lahat eh. Yan o. Ganyan o. Nandiyan pa yung alakazam mo. Tapos ganyan, ting, ting, ting. Tapos nakita yung itsura mo. Tapos si Charizard nandito. Tapos magbabato-bato pick lang. Yun pa. Pang. Oh, shit. Okay, he's dark, so... Seismic toss. What the hell, man? -2. Kasi weakness ng dark ang fighting. Ngayon nga lang, pag inatake mo ako ng... Oh, shit. Hydro Pump. -3. So, dalawa na lang agad buhay ko. Instant. Oh, shit. Okay. Ito isang move niya. Thunder Punch. Damn, man. What the... Oh, hindi patay ka na agad. Oo, patay na.
Ang galing eh. Ang ganda, grabe. Ano yung hawak mo dyan? Basahan. Ang galing oh. Wait lang, may isa pang paper. Oh, sige, sige. Wait lang. Yung picture nilang ging? Mm. Okay, so we're basically back home. And eto, sobrang saya ko kasi naharap namin to ng kapatid ko. Sobrang rare nito. And nakapost siya for sale, honestly. Hindi ito kasi technically ito free to. Free ko to nakuha dahil yung dalawa yung binili ko. Tapos, yung isa for sale. So, you know. Free eh. Why not, di ba? Free naman eh. Itatry ko lang naman. But it's actually not my thing. This is John's thing, not mine. Kung gusto nyo makakita ng mas legit na toy photography, pumunta kayo sa John's Toy Cave on Instagram at saka sa on YouTube. Doon makikita niyo yung mga malulupit na gawa ni John. Super duper. Solid gumawa ni yung art style ni John, comic book style. So, if you're a fan of comic books and more of superheroes, John's Toy Cave, yun yung dapat yung puntahan. Eto, may kasama siyang base. Gusto ko siya picturean, iilawan ko, pipicturean ko, and papakita ko sa niya output in a bit. So, wait lang. Kaso may stickers. Sana nga i-ASMR unboxing ko pa to. Pero hindi na. It's really not my thing, but I'm a fanboy of toys. I love toys. It's both sa music, you know. Then, dahan-dahan ko napapakita sa inyo yung kung sino talaga ako. Si John, magaling siya sa editing eh. Super. As in, hands down John Santana ako. Pag comic style toy photography, John Santana is the way. Ako, hindi ako maalam dahil na weakness ko is posing. So, let's see what we could do. Okay, so medyo hindi ako sang-ayon dito sa effects. Gusto ko siya ng walang effects plate. Gusto ko ito lang. Simple Charizard posing lang. Well, si John, ang ginagawa ni John, alam ko may mga reference photo si John. Ako, I'm gonna wing it. By far, ito yung best Charizard figure na nakita ko. Ewan ko. So should be standing on this. Let's take a portrait of Charizard. Okay, so dahil parang nabitin ako doon sa photos, ito na nga. Itatry ko lang naman. Hindi naman kasi macro lens yung gamit ko. Pero, sige, ito naman yung purpose kasi nito. Yung very purpose ito. Pinakadahilan nito kung bakit kinolekta ko sila. Ayun o. Try natin to. Try lang naman. Trip lang naman. Pero nothing too permanent. Gagamitin natin yung mga paborito natin. Yung ito. Porsche RWB, yung sasakyan sa Fast and Furious. Yeah. Supra. Maganda matanggalin pa to eh. Matatanggal yan eh. Hey! Tapos yung R34, kulay blue, Skyline. Ito yung binili natin ng isang nakaraang linggo. Itong R34. Tingnan natin kung ano magagawa nating photos. Feel ko kailangan ko ng bright red. So, itadamay natin yung sasakyan ni Toretto. Ito Hot Wheels version nga lang to. So basically kaya ako ito ginagawa kasi umuulan. Hindi ako makalabas. Hindi ako makapagplano ng gagawin. So, ayun, trap tayo dito and
Let's try. Okay, so hindi ko masyado natripan yung sasakyan. Gawa ng wala akong macro lens. So talagang kapag mga small scale objects, ang kailangan talaga macro lens. At saka kahit kasi sa food, kailangan talaga ng macro lens. Kaya hanggat walang dinedemand yung client ko na super duper close up, hindi ako kukuha ng macro lens. But for now, try natin to. Ito, paborito ko talaga to. Yan gawa ng kapatid ko yan. Custom made niya yan. Pinalitan niya yung arms. Pinalitan niya to. Bumili talaga siya ng isa pang figure. Tapos kinostomize niya yan lahat. Tapos pati ito. Ano niya, may tawag dyan eh. Parang nilagay niya ng sort of battle damage look. Try natin picturean, baguhin natin background. So, tara. Okay. So try natin yung isang, well, I think I'm good with Wolverine, pero babalik na siya dito. Grabe sorry. So, well, photography naman tayo today. Yun masasabi ko. Ito, Mayfix City Toys. Mura lang to as in. Binili ng kapatid ko and then binigay niya sa akin. Kaya, let's see what we can do with it. Hindi ako gagamit ng mga stand. Siguro, sige, gagamit ako. Para mas mas maganda yung mga poses na magagawa ko sa kanya. Pero, ang tawag dito, City Toys. Yung original nito, yung Mayfix, mahal. Yung original nito na Mayfix, mahal, honestly. Eh, di tayo gagastos ng masyadong, not unless siguro Hot Toys, doon ako gagastos. Pero, small time figures, this is where I'm starting out. Pero I'm not saying na, paborito ko si Gambit sa lahat ng X-Men. Yun lang masasabi ko. I'm a real X-Men fan. Well, not super real. Kasi tinatapos ko pa yung series nung 80s sa Disney Plus. Kaya ayun yung masasabi ko. Meron yata ako inedit na photo ni Gambit before. Hindi ko lang ginawa ng vlog. Ang weird no, today bigla tayong nag-toy photography. Pero kasi ano naman eh, yung applications ng toy photography pagdating sa iba-ibang niche, pero kasi sometimes yung settings, it's nearly the same. It's same as a product. So para ka lang nagpa-product sa toy photography. Kasi product pa rin naman to. Which basically means na kapag nag-shoot ka ng product, you're going to shoot your aperture ng super wide. Like, I shoot at f22 yung aperture ko. Pero titignan ko pa kung ano mag-work. Kasi pwede ako mag-long exposure. Gawa ng dami nating ilaw. Marami tayong ilaw dito. Saka, tignan natin kung ano magagawa natin kay Gambit. Let's go. Hindi ako magaling sa posing. Ang magaling sa mga posing dito si John. Kaya, nilidedicate ko sa kanya tong vlog na to. Kasi ngayon lang ako naglabas ng mga laruan. I mean, marami kasi akong laruan. Ngayon lang ako naglabas ng laruan. Baka sakaling magka-idea siya. Kasi lagi ko siya binibigyan ng advice pagdating sa, ilaw mo ganito, ilaw mo ganyan. Pero mahirap din mag-ilaw sa laruan at unless may mga mini softbox ka, ganun. Ito, tingnan mo yung light setup natin. Tayo tumayo nito, ang problema nito. Ito yung light setup, guys. So, there's 3 points. So, there's basically 3 points. Key light. Siyempre dito sa shadows, assist tayo. Tapos syempre yung backlight. Tofu light lang yung gamit ko, nothing too fancy. Tapos nakaabang yung ML100 ba? Ang gulo ng table ko.
Pero ito, try natin kung mag-work. Yung effects hindi ko pa sure. Well, siguro ilagay na natin kahit yung onting effects lang sa ano niya, sa staff niya. So, tsaka gusto ko tong card. Wait nga. Well, pwede ko naman kasi ilagay sa Photoshop but tignan ko pa rin. Buti na lang sobrang flexible ng photography, honestly, dahil lahat pwede mong gawin tsaka ang laki ng kasama ng wave, parang ganun, no? So, paano ito mag-i-start? Ang laki, So bago tayo mag-proceed sa main task natin today, besides sa nag-toy photography tayo, i-justify ko lang. Sana interested. You guys better be interested. Pero, it's not a switch in genre. It's something to share with you guys. Maglilinis ako ng buong kwarto, yun kasi yung gagawin natin today. So, look at the amount of toys na meron ako na nakatago na hindi ko pa dinidisplay. Na someday i-display ko kapag nagkaroon ako ng sariling man cave, sariling office. Siyempre si Gambit, yung pinicture natin ngayon lang. Si Wolverine may effects. Ano rin to, City Toys din to. Na brown yung costume niya. Sobrang paborito ko tong brown costume na Wolverine. Siyempre, yung kalalabas lang na Marvel Legends na, well, nito lang din last month. Wolverine, siyempre. Yung kakaiba niyang, parang, hindi ko alam kung X-Force ba to or man tawag dito specifically. Basta Wolverine. Kasi dalawa yung ganito ko. Tapos syempre, paborito ko rin to, si Baki Hanma. Ito, rig to, legit na Baki Hanma to. Binalik ko lang sa box, pero in-unbox ko at some point. Ito pa nga, yung sinabi ko last time, kung siguro OG kayo ng ilang, few episodes of the 365. Meron tayong solid collection ng X-Men. Nandito lang yan, mga yan, di ba? Di ba? Deadpool. Siyempre, Wolverine natin, ayun Storm. Kompleto yan. Pati si Deer. Ito, my queen. Tsaka siyempre si Rogue. She used to be rare, pero ngayon, ewan ko, nangyari sa kanya. Tapos, so far, goods naman tong Wolverine ko. Rare din to before. Ewan ko ano nangyari. Natatakot akong i-store sila kasi baka, alam mo yung masira yung quality. Ito, custom na Gambit, 97. Yan, tapos yung mga accessories nila, nakabukod lahat yan. Muntik ko na to at some point ibenta. Gawa ng medyo kailangan ko ng funds. Yun din kasi yun din yung purpose talaga ng pagbibili ko ng mga ganito. Kasi, yun talaga yung purpose niya kasi yun nga, emergency money, sometimes tumataas yung value. Well, para sa akin parang yung iba binibenta ko, yung iba hindi. Ito meron pa. Hindi ko pa to nabubuksan, hindi ko pa to ina-unbox. Kumpleto yun, pati sino nga ba yun? Pati si Professor X na may bagong Professor X ito. Yung nasa sila, Savage Land. Napunta sila sa Savage Land ni Magneto. Savage Land, diba? At for some people it may not be interesting, pero bago lang din to. Secret Wars na Wolverine na hindi ko pa rin binubuksan kasi alam mo yun, doon pa ako sa part na i-unboxing ko ba to or hindi na kasi it's also up for sale. Syempre, pinaka-iniingat-ingatan ko yung unang-una kong mint condition na X-Men 97 na Wolverine. Walang damage, walang scuffs. Pero nga kasi bumaba yung value, kaya nababwisit ako. Pero okay lang. Tatabi ko lang sila. Napakaswerte ng magiging, future anak in the future. But proceed muna tayo sa gagawin natin today. So, yun nga, mukhang same day upload tayo. Hindi natin ma-advancean for tomorrow, which I think is good. It's not bad. So in Martians, kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam niyo na I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. Para sa akin, ang pinaka nagustuhan ko sa mga shoot natin ay
yung sa Wolverine. Bukod sa sobrang photogenic niya, personally, I mean, photogenic siya. Yun siguro yung effect kapag yung laruan is nilalagyan mo pa ng extra design, extra na twist. Kasi nga katulad nito, custom to. Tapos, ang tawag dito, matte finish. Nilagyan niya ng matte finish. In-spray niya ata ng matte para hindi rin masyado shiny. Kaya mukhang, ang ganda talaga nung kinalabasan. Nagulat din ako. Yun nga lang, hindi ko masyado trip yung mga sasakyan kasi para sa akin kailangan niya ng props at kailangan niya ng diorama type shit para sa akin. Para mas ma-appreciate niya yung, mas ma-appreciate ko rather. Kasi ano rin eh, kahit i-AI ko parang ang pangit pa rin ng kalalabasan. Kaya, at saka, kailangan ko rin pala ng macro lens. Well, sa trabaho ko macro talaga. In general, yung product photography kasi kahit ano naman yan, kahit anong product yan, basta may macro lens ka and basta nag-shoot ka ng apertures na f4.5 pataas, maganda naman yung kalalabasan. Basta rin marunong ka mag-ilaw. Kaya, lighting is always a really good part. This was a good photography exercise para sa akin. Kahit kayo, pwede nyo to gawin sa bahay, sa lahat ng bagay, sa lahat ng makita nyo mga bagay. Try nyo rin mag-photography exercise para lang in case na maulan, ganun. Susunod, videography exercise naman gagawin natin. Gagawa tayo ng homemade na commercial ng brand na hindi natin ipapakita syempre dahil possible di naman sponsored. So, ulit nga pala ako sa sinabi ko kasi hindi nakafocus yung shoot natin. Shout out agad tayo sa mga Martians na nag-comment sa video natin about sa big reveal natin sa paggitara. Yun nga lang kasi napapansin ko na pag kumakanta or nagtutugtog ako na any song may nakaka-copyright yung vlog. So hindi ko alam paano gagawin ko ngayon. It's either mag-cover ako, tanggapin na may copyright, and then or gumawa ako ng sarili kong kanta. But big shoutout sa Martians na nag-comment nga. Una sa lahat, shoutout kay @SidMarineTV6130 covering music next upload. Shoutout din kay Mick J. Dice, ganda ng print minimalist. Paano makascore ng ganyan, sir? Hayaan mo soon, asikusoyin ko yun talaga, guys. Yung merch, yung talagang 365 na merch. Shoutout din kay Atchoy1932. Thank you, idol, sa shoutout. More blessing and abundance. Shoutout din kay Kuel TV Qatar. Idol, gusto ko yung unboxing mo. Naka-Action 5 Pro camera, cage at tripod. Pa-share naman ng link sa mo nabili. Thanks. Actually, nakalink yun dun. At saka yung brand. Shoutout na rin kay Kuel TV Qatar. Solid talaga ang iyong vlog, idol. Taglish. Madami ako nalalaman pati style ng edit at pananalita. Tapos style ng vlog mo, idol. Soon, bibili din ako ng JGI. Osmo Action. Ibang brand na yun, JGI ah. Shoutout kay John Katz. Multi-talented pala to eh. Galing. Sakto lang. Hindi naman. Shoutout kay @Patrick. Lakas na Ed Sheeran talaga maka-influence mag-acoustic guitar. Yeah, actually, nung college, sobrang fan na fan ako. Tsaka may looper pa ako noon. Ewan ko lang kung nag-work pa yung looper ko ngayon. Pero kasi gusto ko siya palitan. Gusto kong magbuo ng setup talaga. Though kasi yung music kasi for me is really a hobby. Unlike dito sa ginagawa natin sa vlogging, photography, videography in general, talagang okay lang na mag-invest. But sa music, hindi ka basta-basta kasi pwede mag-invest kasi hindi ko naman siya career. So para talagang libangan, hobby lang talaga yung pampawala ng anxiety. Shoutout din kay @Jetnology. Ganda ng mga acoustic electric guitars ngayon. Ganda ng tandem with the boom mic. Totoo. Especially nung inedit ko, nilagyan ko ng onting reverb, maganda. Shoutout kay @Pitik ng General. New guitar case opens. Hahaha, kakanood lang ng unang cover mo rito sa channel mo direct. Tapos biglang eto, more song covers to come or sariling sulat na kanta. Daming pwedeng gawin sa effects ng Enya. Exciting yung merch. More blessing and abundance direct. Shoutout din kay TTVU1. Galing mag-music. Wow, late ulit. Upload. Dapat 9 AM ang upload. And last ilang vlog or daily vlog na hindi nasagutan ng comments. Well, ito kasi yan. Either way, kung hindi man makapag-upload ng 9, importante pa rin makapag-upload ako today or dalawa bukas. Pwedeng ganon. Hindi naman, wala namang kontrata ang daily vlog. Commitment yan, pero walang kontrata yan. So, yun. Anyways, sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Peace out.